Pero ito nasa linya na po eh. Oo, eto na. Kasi nga, kapag ka ganito mga panahon din naman, Chacha, aba, hindi lang naman makakalsadahan ng mga binabantayan natin. Of course, makakausap nga po natin, nasa linya natin, si Miss Eunice Samonte, ang spokesperson ng PPA o ng Philippine Ports Authority, para alamin ang sitwasyon sa mga pangunahing pantalan naman sa bansa. Kumusta na po ba? Good morning sa inyo, ha, Ma'am Eunice? Good morning po, DJ Popoy at DJ Chacha. Nako, ngayon po sa ating mga pantalan ay dagsa na po talaga ang ating mga pasahero, no? Kung niyo po makikita ay talagang napakarami pong bumabiyahe ngayong peak season, ngayong December. Dahil po ang nangyari po, kakaunti yung bumiyahe ng undasan, no? Dahil sa sunod-sunod na bagyo. So ang ating po tinitingnan, ngayon bumabawo yung mga pasahero natin dahil mas marami din po yung weekend saka holiday ngayon, no? So as of our monitoring, nasa 1.5 billion passengers na po ang nakabiyahe sa ating mga pantalan. Ayan, at syempre hanggang meron pa po ba mga available na ticket kung sakasakaling may hahabol pa? Yes, actually, ang ating pong pantalan ay may mga ticketing booths sa loob po ng terminal, but hindi po under ng PPA itong mga shipping lines. Bagamat Okay. they can book po sa mga shipping lines na available, if available yung kanila online booking, and doon kung talaga pong meron pang ticket, no? Like for example, dito po sa Manila Northport ay fully booked na po yung mga biyahe. So mas maganda po kung mag-check muna sila online bago po magtungo sa pantalan. Yan, Oo. kasi magsisiksikan kapag ka yung iba dyan na, pupunta na ng personal tapos wala pala. Ayan, pero meron din naman yung mga tinatawag po na chance passenger, ano? Yes. Kung sakasakali. Tama po, pero nako, ang chance passenger po ay sobrang baba ng chance, ano? Slim ang Madami chance, talaga oo. Oo, negative ang Oo, chance. Yes, madami po na pasahero ngayon. So, mas maganda talaga kung i-take your chances na online bago po pumunta dito sa pantalan. Kasi ang nangyayari po kapag chance passenger, sobrang haba ng pila at talaga pong mag-aantay kasi usually marami na rin nakabook online kaya lalakad na po ang barko kung puno na po ito kaya mahirap din po magbaka sakali. Oo. Kanina binanggit niyo po 1.5 million passengers yung kabuuan na meron ngayon tayo dito sa mga port natin. Saan ang pinaka-busy, ma'am, bukod dyan sa Manila Northport? Yes, actually yung 1.5 million po ay nitong December 15 hanggang ngayong araw po, 6 AM. Pero ang inaasahan po natin overall ay 4.5 million. Pero sa dami po ng pasahero ngayon, baka po sumobra pa po tayo dyan. We're consolidating the data. Pero sa pinakamarami po ay dyan po sa Batangas pa rin, and then sa Panay Guimaras area, Mindoro, Bohol and Bicol, no? Yan po yung tinitingnan natin na pinakamarami. Dito po sa Manila ay hindi naman ganoong karami. Bagamat medyo marami pa rin. Pero dito po sa Batangas talaga yung pinakamarami Oo. natin. Kanina nga po nakakatanggap kami ng mga sumbong dyan sa Batangas Port. Nagkaroon po ba ng konting hirap para dito sa mga pasahero natin? May pagbagal po ba yung pagsakay or nagkaroon ba ng mga delay po dito sa kanilang paglalayag? Nako, yan nga po yung ating tinitignan, no? Dahil ang Batangas talaga pinakadagsa ngayong peak season, no? Pero ang nakikita po kasi natin dyan, bukod sa dagsa ng mga pasahero, ay yung ilang mga online booking ng ating mga shipping lines. Sana po lahat gumagana, no? Para talaga po nakakabook na yung mga pasahero bago pumunta dyan. Kasi kung mapapansin niyo po, ang pila po ay nasa labas, no? Ito po yung mga pasahero na hindi pa po nakakabook at dito bibili ng ticket sa loob, no? Kaya po nagkakaroon din ng pila. Pero ang ating pinakapanawagan talaga po na lagi naman nating inuulit na ay yung dagdag na barko, no? Dahil ang ating pong mga pasahero ay dagsa at mas maganda po kung tuloy-tuloy yung dating ng ating mga barko. Ito naman po ay panawagan natin sa Marina dahil ang mga Yes. barko po ay under sa Marina. Ma'am, yung sinasabi nyo kanina, kaya bumabagal yung pagpasok ng mga tao dito sa Batangas Port dahil doon sa mga hindi nakapag-book online. So sa chance passenger pa rin po ba ito? May tatlong reasons po. Oo. Una-una po, ay sobrang dami talaga na pasahero dyan sa Batangas. Although prepared naman po ang ating mga ports, let us consider na ang ports po natin hindi po yan umaalis, no? So yung mga ship talaga po ang dapat mabilis yung turnaround, no po. So yung kakulangan po pangatlo- yung kakulangan pa rin ng mga barko ang problema. Kaya Yes. naiipon po yung pasahero.
Correct po. Kasi ang ating pong pantalan ay we're here to cater the passengers na hindi makakasakay at yung nag-aantay ng kanilang biyahe. Pero kung tuloy-tuloy po ang ating mga pagdating ng mga barko at sapat po yung bilang ng mga barko, ay tuloy-tuloy po ang galaw din ng mga tao, no? Oh, ito po nakikita natin ngayon sa mga video natin dyan sa Batangas Port. Gaano kahaba po yung pila na tinitiis ngayon itong mga kapatid natin bago sila tuluyang makasakay ng mga barko? Sa ngayon po kasi yung iba nasa labas pa. Meron po tayong ilang Oo. mga na talagang nasa labas pa rin, no? At hindi pa rin makapasok. Hindi pa rin nag-aantay po sila ng tamang barko na kanilang sasakyan. Kasi ang nangyayari po, kapag po puno na yung barko, aalis na talaga po yan. So mas maganda pa rin po kung naka-online booking na sila para dire-diretso na po, no, yung kanilang biyahe. Ma'am Eunice, ayan sa dami sa video may nakikita kami, may mga nakaupo na lamang doon sa kung saan-saan, pati doon sa walkway kung papaano yan. Meron naman po ba, preparado naman ba? Siyempre, may tawag ng kalikasan. Naikutan po ba yan? Meron po ba mga portalet? Enough Ganyan? portalets. Enough Oo. ba yan? Ang tubig, talaga bang tuloy-tuloy na umaagos syempre sa mga CR, ang mga upuan doon? O kumusta naman po ang preparasyon natin dyan? Tama po, actually 8,000 po yung seating capacity natin dyan sa Batangas Terminal po natin. Pero ang ating mga pasahero ngayon naglalaro, usually daily peak natin ay 21,000 yung mga come and go passengers. Ano po? So maaga pa lang po ipin-repair na din po yan sa ating po mga pantalan, yung mga maaring nilang places to stay. Like for example, meron po tayo itong mga area for PWD at mga buntis, bata. Children po, meron din po dyan. At saka po yung prayer room sa mga kababayan natin. At pati na rin po, may mga restaurants naman na po dyan na mabibilan din. Ng pagkain. Sa kanilang po na sila po yung nag-aantay pa ng biyahe. Kasi ang nangyayari po ay talagang nag-aantay po sila ng barko po. Oo. Ma'am Eunice, pareho po ba ito ng sa airport? May ilang hours na kailangan magstay muna dyan, yung mga babiyahe, bago po sila makasakay sa mga barko? At ano pong ginagawa ng mga tauhan natin dyan sa Batangas Port para masiguro na mas magiging mabilis at hindi masyadong magstay sa labas? Kasi sabi niyo po kanina marami pang tao ang nasa labas pa rin ang hindi makapasok dahil pa rin sa dagsa ng mga pasahero. Tama po, DJ Chat, sa ang atin nga pong pantalan, no, sa Batangas Port. Meron din po yung sariling sistema base po sa kanilang port manager kung paano po yung pasok at labas nitong mga sasakyan. Ang atin pong monitoring, meron po tayo dyang mga marshal, yung mga port police po na nag-guide naman po sa mga pasahero, pati na rin po sa ating mga sasakyan na papasok at lalabas sa mga pantalan. Tayo po sa buong pantalan, nasa 3,000 mahigit din po yung mga security forces na naka-deploy po sa atin. Pero mas maganda pa rin talaga po, no, kung tuloy-tuloy yung dating ng ating mga barko at madagdagan pa. Ma'am Eunice, last na lang po. Dahil dito ito naman every year po natin itong nararanasan, hindi lang on Christmas holidays, lalo na next year, doon po sa mga uuwi rin sa kanilang mga probinsya sa paparating na Semana Santa. Napag-uusapan na po ba yung pagpapalawak ng Batangas Port para lang ma-accommodate natin ito ding dami ng pasahero na meron tayo taon-taon? Mas dumadami po siya eh. Actually, DJ Chacha, ito pong Batangas Port ay pinalawak na po this year. Actually, si PCCM, President Marcos pa nga po yung nag-inaugurate niyan dahil 8,000 na po yung seating capacity niyan. Pagdating sa lawak po, From ano po Batangas ito? Port ay 8,000? Saan po galing? Ngayon 8,000 na. Anong pinanggalingan po niyan? Galing pong 3,000 po seating capacity na. Ngayon 8,000 seating capacity na po. Opo. Malawak naman po ang Batangas Passenger Terminal. Ang kailangan lang po talaga yung mas maraming barko at yun po yung pinapanawagan natin sa Marina dahil sila po ang in charge dito sa mga barko, no? So ito po, laging panawagan na rin natin to dahil ang Batangas Port po ay hindi naman po umaalis at ito pong mga barko yung moving. So dapat po ang ating dagdagan ay yung mga barko dahil ang Batangas Port naman po malawak na po yan at kaya po niyang mag-accommodate. It's just that naiipon yung mga tao dahil wala pa po yung kanilang sasakyan na barko. Oo, totally understandable. Pero Ma'am Eunice, kung makaka-request lang po kasi kanina nakakatanggap din tayo dito ng mga reklamo. So kung 8,000 na ngayon yung seating capacity for the terminals para doon sa mga naghihintay na makasakay ng barko,
kung may tao pa rin sa labas, ibig sabihin hindi pa rin enough yung 8,000 na meron tayo ngayon. But at least, sabi nyo nga, from 3,000 na increase na yan under PBBM administration ng 8,000, but still not enough. Tama po? Well, tayo po ay humihingi ng pasensya sa ating mga kababayan. Bagamat may sistema naman po itong Batangas Port, of course, dapat pa rin po mas mabilis yung kanilang biyahe. No? But then again, it all boils down kung tuloy-tuloy po yung dating ng mga barko para po yung mga nasa labas ay makapasok na rin po at itong mga nasa loob ay makaalis na rin po. Alright. Ayun na nga po yung panawagan din kanina ni Ma'am Eunice Monte. At ito naman, panawagan para sa mga sasakay po ng barko, yung mga ipinagbabawal pa ring dalhin and any other reminders para po dito sa ating mga pasahero. Yes, DJ Cha, salamat po sa pagkakataon na makapag-remind pa rin dito sa mga kababayan natin na pupunta pa lang sa mga pantalan. Ang karaniwan po na nakukumpiska pa rin natin itong mga Swiss knife, balisong, at saka po yung mga pocket knife. Mhm. So, mas maganda po kung wag na pong magdala nito kasi ito po ay dadaan talaga yung mga gamit nila sa x-ray, baggage scanning at talaga po hindi makakalusot din. And then, meron din po tayo mga panawagan na wag nang magdala ng mga pang-picnic po. Like for example, yung butane, yung mga gas, kasi hindi na po yan talaga okay. makakalusot. Oo. Oo, at iwan po yan dahil delikado po yan sa ating pagsakay sa barko. Baka bigla pong mag-spark ng Correct. apoy. Mm-mm. And meron din po tayong mga kababayan kasi like for example, yung mga pauwing Mindoro, may local ordinance po ang Mindoro na bawal po yung mga pork products kahit po frozen. Like for example, kahit pork tocino o kaya pork barbecue, chicharon, bawal po yan dahil may ordinance po yung Mindoro, yung kanilang local government noon na bawal yung pork products dahil sa banta ng ASF. So, ayan po. Yan po yung ating mga panawagan. And maraming salamat syempre sa serbisyo po ng ating mga kasamahan dyan sa port. Maging sa inyo, Miss Eunice, eto wala kayong pahinga, dire-diretso po ang trabaho ninyo. Nako, tama po, DJ Tata. Wala nga pong holiday yung mga empleyado ng Correct. pantalan dahil mas lalo po namin kailangan mag-duty ngayon dahil sobrang daming tao rin po. At ito naman pong sobrang daming tao, inaasahan na natin to. Pero grabe talaga po Grabe yung ngayon. dagsa ng mga tangko. Oo, sobrang dami po. Hindi lang dito sa Batangas, actually, pati po yung mga terminal natin sa iba pang lugar, like particularly sa Visayas, sa Mindanao, talagang uwian po talaga ngayon, DJ Cha. Oo, totoo yan. Marami mga kapatid natin gusto talaga makasama yung kanilang mga pamilya ngayong Kapaskuhan. Again, thank you for the service sa mga kasama po natin dyan sa Philippine Ports Authority, lalo na po sa kanilang spokesperson dyan sa PPA. Miss Eunice Monte, maraming salamat and Merry Christmas! Merry Christmas po, DJ Cha, DJ Popoy. Nako, maraming Merry salamat din po Christmas. sa pagkakataon.